Video ito ay magka-carbon fiber skinning lang po tayo dito sa cap cover nitong crankcase ni Scarlett po natin. Ito yung plastic part ng ating mga CVT cover. So kung makikita nyo, naka-air blade crankcase na po tayo. At mas babagay yan, mas magiging maganda pag kinarbon fiber po natin to. So konti na lang naman po yung mga need nating i-carbon fiber dito kay Scarlett natin. Bilang na po ito. Ayoko kasi ng CNC. So magka-carbon fiber skinning tayo dito. Pero mo-modify natin siya ng konti. So gusto ko kasi yung hulman nito stock dito yung butas. Pero ayoko yung slim. Tapos ayun dito sa kabila naman, baka hindi na natin to i-carbon fiber kasi baka mag-CNC tayo dito guys. So yun, ito namang OEM natin, all goods na, naka-carbon na. At dito, all goods na yun dyan guys. Update ko na rin kayo sa ginawa nating carbon fiber skinning. At kung gusto nyo mapanood yung video natin dyan guys, lalagay ko na lang yung link. Kung makikita nyo naman, napakakinis, napakaganda pa rin po ng itsura ng kinarbon natin. So hindi pa rin siya kumupas at ganun pa rin yung kintab niya guys. So kung ano yung ginawa natin dito sa pagkakarbon natin sa mga parts na yan, ganun lang din yung gagawin nating pagkakarbon dito sa cap cover ng air blade crankcase po natin. So yun, start na natin. Yung first step natin, kailangan natin tanggalin yung part na ikakarbon po natin. Yan, baklasado na, 3 allen lang. So yung rason din ba't nahuli natin tong i-carbon, dahil ayun nga, naganap pa tayo ng air blade crankcase guys. Medyo mahirap hanapin yan. Kung kaya naman hindi ko kinarbon agad yung stock po natin kasi gustong gusto ko yung forma nito pang air blade. Ito naman sa airbox guys, abangan nyo na lang soon. Mo-modify po natin yan na medyo islim po natin ng konti. So soon, kakarbon din natin yan guys. So dating gawin tayo, lilihain muna natin yan ng magaspang, tapos susugatan natin gamit cutter para kumapit yung base coat po natin. Sa mga gagamitin, ilatag ko na yun sa mga unang video natin. Kailangan natin dyan syempre ng carbon fiber. So F1 pattern, same pa rin po doon sa mga unang carbon natin, yung pattern na yun guys. Mga liha, iba't ibang grit, mini grinding tool. Ayan, meron tayo dito. Tapos bumili na rin ako ng mga bala niyan guys kasi mapurol na to. Ayan o, bumilog na. Mga baso, brush, tapos syempre yung resin po natin, epoxy resin. So meron dyang hardener, tapos merong resin po dyan. May bagong set tayo na binili na bago. Pero ito yung luma natin, may natira pa. So yan muna gamitin natin. Toner para sa base color. So yan lang naman yung mga kailangan natin. So mag-gloves din kayo kasi medyo madikit itong resin po natin. So proceed muna tayo sa pagliha or pag-grafen nito. Yung gagamitin ko dyan is yung medyo makapal na 60 guys. Kung medyo may mas maano pa kayo dyan na grit, mas makapal na grit, mas okay. Ang importante dito, kailangan natin siyang maraffen. So pwede yung wet sanding, pwede rin naman yung rough. Importante naman, masugatan muna ng buo yan. So yung kakarbon kasi natin is itong buong part na to. So yan yung lilihain po natin or iraraffen. Ayan guys, medyo na-raffen na natin, no? Kung makikita nyo naman, hindi na natin siya indicator. Medyo magaspang na to. Hugasan lang natin para medyo malinis natin siya, no? Matanggal pa yung mga nasiksik. So yan, nalinis na natin, no? Patuyuin lang natin, bilad ko lang. So habang pinapatuyo natin yan, halo na tayo ng base coat po natin na may toner na black guys. So lalagyan natin siya ng toner para pag nagdikit tayo ng carbon fiber is itim po yung pinaka base at hindi po makita yung mga lukot-lukot na yan guys. So yun, unahin ko lang itong resin po natin. Ayan, medyo marumi na, no? Pero may laman pa naman to. Yung ratio natin dito guys is 2:1. 2 sa resin, 1 sa hardener. So kumbaga doble ng dami ng resin yung hardener. So kotansyahan na lang muna kasi medyo kabisado ko na rin naman. Pero mas okay talaga may measuring cup kayo guys. Kasi pag mali yung halo nyo, pwedeng di siya matuyo or pwede naman na mag-crack siya sa sobrang tigas. Ayan, konti lang naman yung hahaluin natin, pang base lang naman. Sakto lang para ma-coat yung buong cap cover po natin. Ang ilalagay natin is kalahati ng dami nito. Yun, okay na yun. Tensiometer lang muna. Patong din tayo ng pangsapin, no? Kasi medyo marumi yan. Pag natuyo, hindi na matatanggal yung resin natin. Ayan, patak-patak lang yan. Yung ginagawa ko, rekta ko na siyang hinahalo ng brush. Sa brush natin guys, kapag ginamit na natin ng isang beses, hindi na natin magagamit sa susunod kasi titigas na siya, no? So kailangan bumili kayo ng maraming brush. Approximately siguro mga 10 hanggang 20. Depende sa layer nyo kung ilan.
Guys, ito okay na to, no? So bago natin siya ilapat sa ating mga papahiran, gugupit muna tayo ng carbon fiber sa swak para sa top cover po natin. Kasi mamaya hindi na natin masusukat yan. Pag magkakat tayo ng carbon, consider nyo yung mga liko-liko o yung mga curve, no? Halimbawa na lang dito. Dahil magka-curve yan, mag-adjust kayo dito kahit na mga 1 to 2 inches. Tapos bago natin siya i-cut, flip natin siya. Para pag ginupit natin siya, hindi po magbitak-bitak or maghiwa-hiwala yung carbon fiber po natin at masira. Tip ko dito. Sure nyo rin na maayos yung posisyon ninyo, yung tipong wala masyadong masasayang. Kasi napakamahal nitong carbon fiber. Kapag mali yung posisyon ninyo, mas maraming masasayang. So tignan nyo lang yung hugis or yung shape na sa swak po, yung inyong kokobera ng carbon fiber. So yan, okay na, cut na natin tong nakatape natin. Yan, okay na. So ganyan kalaki yung nagupit natin. So tabi lang natin yan. Tapos may ginawa ako dito na wire mesh at hinulma ko siya na nakaangat. So nang sa gayon, para pag pinatong natin dito yung ating papahiran at tumulo siya, hindi siya nakadikit mismo sa papatungan natin. So yan, mas okay to. Ganito rin yung ginagawa ng mga nagka-carbon fiber skinning talaga. Para pag tumulo siya, all goods lang at di siya dumikit sa surface. Mas magaan siyang pahid-pahiran. Medyo tuyo na rin tong cap cover natin at nakapaghalo na tayo. So proceed na tayo sa pag-apply ng base coat. Ito, kailangan lang natin gawin is mapahiran ng buo itong cap cover po natin. So yung mga part lang na ika-carbon fiber natin yung papahiran guys ha. Hindi na natin kailangan pahiran yung sa likod. So yun guys, after natin ma-apply ng base coat at lumipas na po yung mga isa't kalahating oras siguro, medyo tacky na siya. So yung tacky guys, kapag ginawakan nyo siya tapos bumakat lang yung daliri nyo pero walang dumikit, yun yung tacky. So yun yung perfect time para ilapat na po natin itong ating carbon fiber. So yan, pwede na natin siyang ilatag at sa paglalatag, make sure nyo lang na sakto po yung pagkakalatag nyo para hindi siya mabitin. So kung ano yung tansya nyo kanina, yun yung gawin nyo. Tapos dampi-dampiin nyo siya gamit yung daliri para bumaon po siya at lumapat po dito sa ating cap cover. Ayan, sa part na to, sakto lang yung tuyo niya guys kasi lumalapat siya ng maayos. So yun guys, nalatag na natin. Nahulma na natin siya, no? So dito sa gilid, medyo mag-iba lang ng konti yung pattern. Ayan na. Talagang made-deform siya dyan, which is normal kapag medyo kurba. Ang importante dyan, ma-flatten natin yung surface pag nag-apply tayo na resin para maganda siya tignan kahit hindi perfect. So normal lang talaga yan guys. Pati dito, ayun no, nagawa naman natin ng paraan. So yun, patuyin lang natin ng mga 90% tapos apply na natin ng first coat. So yan guys, rakta na tayo. First coat natin, nakapaghalo na tayo. 2:1 pa rin yung ratio, tapos wala nang toner yan guys. So kapag ganyan guys, first coat, dampi-dampi nyo muna yung brush para yung carbon fiber cloth natin is medyo mag-flatten siya. So yung goal natin dito is malagyan lahat ng kasulok-sulukan. So yan, nakutan na natin ng first coat. Medyo patuyin lang natin hanggang maging tacky. Tapos second coat tayo. Guys, after lang na isang oras dahil medyo mainit naman panahon, medyo tacky na siya. So pwede na natin siya patungan para monolithic yung mga layer natin or magkaadugtong sila para mas matibay siya. Kasi natuyuan yan, tapos pinatungan nyo na layer, di siya ganun katibay compared sa patuyo pa lang tsaka nyo pinatungan. Tapos gamit kayo ng heat gun guys kung medyo bumubula-bula. Pero kapag mainit yung panahon, kusa siyang nawawala, no? Ngayon kasi medyo summer na, so swak na swak lang yung pagka-carbon natin ngayon. Okay na, patuyin lang natin, tapos third layer tayo, tapos tuloy-tuloy na nun. So yun guys, after ng mga 3 coats, tapos pinatuyo natin magdamag. Ito yung tuyo na yan. Ngayon, bago natin lagyan ulit ng layer ng resin, tabasin muna natin yung gilid dito para pag nag-apply tayo ng resin, tuloy-tuloy na. Ayan, yung mga sumusobra-sobra na yan. So, gagamit tayo ng grinder dito, tapos yung bala niya is liha. Ayan, para matanggal yung edges natin dito at malinis na siya tignan. Guys, ito nakat na po natin yung sides niya, yung mga sobra-sobra. Tapos binutasan na rin natin tornilyohan. So, patutuyuin na lang natin to, tapos apply tayo ng mga 3 to 4 coats para medyo magpantay na, tsaka kuminis na yung pinaka-surface niya. So, yun guys, proceed tayo sa 4th coat.
So yun guys, all goods na yung air blade cap cover natin. Naka 5 hanggang 6 na liyera ata tayo nung resin po natin. At hindi na po natin siya pinalish kasi smooth naman yung kinalabasan, tsaka walang dumapong mga insekto, mga langaw. Kaya naman yan, all goods na. So kapag ganyan, hindi ko na siya pinapalish kasi smooth na siya eh. So kapag natural lang yung pagka smooth niya, yung pagkatuyo or yung layer niya, mas smooth siya compared sa ipapolish. So yan, all goods na tayo dito guys. Makikita nyo naman pati yung dito, nagawa natin ng paraan, may butas pa rin yan para may intake ng hangin pa rin CVT natin at mag-function siya ng maayos, karoon ng ventilation, hindi mag-overheat. So yun, na-grinder ko na rin yung dito sa gilid, yung mga tulo-tulo, kung kaya naman fit na fit siya doon sa CVT po natin, CVT cover. Fit na fit pa rin po siya. So yun, lagay lang natin siya, tapos bigyan ko kayo ng kaprasong monta. Na guys, kung makikita nyo naman, glass finish, tsaka mas gumanda po yung ating cap cover. So hindi na po prone sa dumihan kasi dudulas na lang yan, tsaka also mas matibay na yan. So ilalagay ko po lahat ng mga ginamit po natin sa pagka-carbon skinning dito sa description, at lalagay ko po dyan yung mga ibang video natin ng pagka-carbon skinning sa iba't ibang parts ng ating mga motor, including na to guys. So yun lang muna para sa video nito. The more click, the more you know, carbon fiber skinning dito sa cap cover ng ating Airblade CVT cover. Bye bye.